Kaugnay ng Million People March na isinagawa sa Luneta kanina at iba pang issue sa pork barrel, makakapanayam natin live si Presidential Spokesperson Attorney Edwin Lacerda. Magandang gabi po, Secretary Lacerda. Magandang gabi, Jessica. Salamat po at matapang kayong dumalo sa aming studio ngayong gabi. Napakarami niyong sasaguting issue. Mukhang kayo ho napasubo May si Butch kasi pagod na sa lumabas siya sa interview over the weekend, kaya medyo budget hearing niya bukas. Kaya nagpapahinga muna ng konti. Okay, first question. Nag-monitor ho ba si Pangulong Noynoy Aquino sa nangyari sa maghapong ito? Alam ko na kanina umaga nasa Fort Bonifacio siya, pero after that, na-monitor niya ho ba? Binantayan niya ho ba yung nangyari? Binibigyan siya ng updates. Pero kung mismong napanood niya, hindi ko masasabi yun. Pero alam ko po binibigyan siya ng update. At maganda naman kasi tulad ng sinabi niya noong Biyernes, sinabi niya mabuti naman dumami ang aking mga kasamahan laban sa katiwalian. At vocal na ngayon. Okay, pero naantig ba siya sa mga nangyari kaya kanina sa Luneta na may mga magulang, dinala yung maliliit nilang mga anak dahil lang tingin nila laban ito para rin sa kanilang mga anak, yung mga ordinaryong empleyado na galit sa pork barrel, nakakuha ho kaya siya ng good sense of what happened Alam mo, today? maganda yung nangyari ngayon dahil unang-una nagalit ang taong bayan. Naalala ko nung nakarang administrasyon, kaming nagrarally, ang hirap kumuha ng tao. Ito ngayon kita nila, dahil talagang itong sinasabi nating tuwid na daan, lahat transparent, lahat ay maayos ang governance. So, nakita ng tao ang katiwalian, nagalit. At tama naman talaga kasi ito na po ang inaadhikain ng ating Pangulo noong pa, good governance, kung walang korupsyon lang mahirap. So, dumami ang tao ngayon kasama niya, kasangga niya ngayon, laban sa katiwalian. So, tingin nyo kasama niya yung mga nasa Luneta, pero ayaw din po ng mga marami nagpunta sa Luneta yung hindi niya pag-abolish sa pork barrel. Ang i-abolish niya, PDAF. But there will still be some kind of a system for the pork barrel. Galit din po yung mga nasa Luneta dun sa pork barrel in any form. Kasi Jessica, ang hirap, how do you abolish that there are legitimate needs of the people? Sa bawat distrito, merong mga legitimate needs ang mga taong bayan. Kunyari, ako, congressman ako, kinatawan ako nila pagpapagawa ng batas. At saka, kinatawan, sila ang magbibigay, ang makakaalam ng mas maayos kung ano ang pangangailangan doon sa kanilang distrito. Yan po ang trabaho nila. But he's the executive branch. Why should he be thinking of what the congressmen and the senators or the members of the legislature should be Because doing? we are national government, we look at the macro situation. Now, ang tanong ng ating Pangulo, ano pang hindi magagawa ng LGU? Di ba? Kaya ang ginawa ngayon sa ating reforma, sa budget mechanism is, limitado ngayon ang congressman na tingnan ang kanilang distrito, tingnan kung anong pangangailangan, tugunan yan sa pamamagitan ng pagbigay o propose ng proyekto sa Kongreso ngayon. But do you need the congressman and the senators to be doing that when you have the LGU units, yung DPWH for example, merong provincial offices yan, merong regional office. I mean, imagine yourself in any town of the Philippines. Kailangan mo pa ba yung congressman para malaman ng local o national government na kailangan ng eskwelahan dito sa isang barangay, kailangan ng additional books, kailangan ng kalsada? Alam mo, Jessica, nung Lunes, nung may bagyo, nag-interview si Maki Pulido kay Pangulong Aquino para sa inyong Ninoy Aquino commemoration. Natanong din ang tungkol sa PDAF. Alam mo ang sinabi ni Pangulong Aquino, maganda, very enlightened dahil hindi po ako mambabatas. Hindi natin nakukuha yung perspective nila. Ang sinabi niya, nung siya po ay isang congressman, may lumapit sa kanyang barangay captain, may isang kali talagang walang umayos. Kahit noong anong panahon pa, walang nag-ayos. Ang sabi ng barangay captain, swerte na lang kung meron pang dumating na cabinet secretary o USEC sa ating daan. Kung wala kaming magagawa. Yan ang trabaho po ng congressman, nakakalapit sila mismo doon sa isang local but a national figure sa kanilang distrito who can represent them in the national situation and can tell them dahil kailangan to sa proyekto, yun ang kailangan natin gawin. Now, ang kaibahan po ngayon, dati yung 70 million, hindi mo alam kung anong gagawin ng kongresista. Tinanggal na natin yun.
Ang gagawin lang niya, titingnan niya kung anong mga pangangailangan sa kanyang distrito at ipopropose niya ang mga mas mahalaga. Dahil siya ang kausap ng kanyang mga constituents. Okay. That's part of it. That's part of his role. You not only represent your district as a voice in the national situation, but also a representation. You represent them so that the wealth of the country can be devolved all the way down to to the constituents. But it's like you're saying the executive branch is weak. No, it's not. You have to realize that... Meron tayong, like I said, you have local government units, you have various departments in the executive branch, and you still need people from the legislature You're talking about the limitations also of LGUs. Di ba? Parang limitado tayo sa local government code. Ito lang pwedeng gawin ng LGU, ito lang ang pondo nila. So, paano natin solve yung problemang yun kung hanggang dito lang ang pondo ng LGU? May third class ka, may fourth class ka, may second class ka. So, depende kung anong class na municipality ka or city ka. So, ang gagawa ngayon ng kongresista, under the new mechanism, hindi kaya ng LGU gawin yan. Okay. So, gagawin na siya mag-propose ng mga kinakailangan doon sa distrito. So, yun ang gagawin na ngayon. Now, pagka nag-propose siya, dadaan ngayon yun sa budget process. Okay. Pag-aaralan, unang-una, dadaan muna sa DBM. Sinabi ni Joseph Morong, very restricted ang menu ng mga projects na pwede mong gawin. Hindi ka na pwede magbigay ng pustiso. Hindi ka na pwede magpaligan. Wala na yung soft projects. Hindi naman lahat ng soft. Mga consumable na soft projects ang tinatawag doon. Pero meron ka pang scholarship, meron ka pang medical assistance, kailangan yun. So, yun, ilalagay yun sa budget at magiging line item. Ang ibig sabihin ng line item, simple lang yan siguro. Nung hindi mo nakikita sa lump sum, ngayon makikita mo na. Okay. At ilalagay yun sa implementing agency. Kung health-related siya, DOH. Kung local infra siya, DPWH. So, doon dadaan, tapos may bidding. Hindi na yung, ako si kongresista, ikaw, Jessica, contractor kita, ikaw magtatrabaho niya. Okay, Wala pero na ganun. in reality, Secretary Lacerda, kasi di ba nung araw din, naalala ko ang evolution nitong PDAF, dati yung pera nahahawakan ng congressmen at mga senator hanggang sa nakita nga yung corruption, so hindi na pinahawakan sa kanila, allocation na lang. Pero billion-billion pa rin po yung nakurakot. And then ngayon, you're under the revised, yung gustong mangyari ni Pangulong Aquino, babaguhin yung sistema, magre-recommendatory powers na lang yung legislators natin. But still, you know, experience has shown na itong pork barrel system is corruption legalized, and it's also a system of patronage politics. It's perpetuating that. Anong masasabi nyo doon? Ang unang-una, ang tulong, may mga legitimate concerns. Unang-una, ang simple lang bagay niyan. May pangangailangan ang distrito, may pangangailangan ang taong bayan, dapat tugunan. Hindi kaya ng LGU, tutugunan natin yan. Now, ang sinasabi mo, the pork barrel system is corrupt dahil yung factors present to make it corrupt. We're taking out all those factors. Transactionalism of the congressman, tatanggalin natin yan. A weak president, tatanggalin natin. We have a president who is honest. People believe that he is a man of integrity, and rightly so. Meron tayong problema sa bureaucracia. It's been co-opted. Tatanggalin natin yan. You've got DBM na nilalabas lahat ng mga, sa website ng lahat ng information. You've got COA who's doing the audit. You've got the ombudsman who will go after these people. So, part of that, prosecution phase, ilalagay po natin si ombudsman bilang head ng IAGC para investigahan at saka i-prosecute yung mga taong nagkasala dito sa paggamit ng PDAF. I'm saying that the environment that perpetuated the system, we're taking it all out. Tatanggalin po natin yan. So, mula ngayon, proposal ka lang, may dadaan sa field jobs, which does a very hard way. Talagang may hirapan ka doon. Talagang very restrictive sila. Dadaan yan sa notice of bidding, notice of award. Tapos, ang mahalaga po dito ang pinakabago, Jessica, ay yung participation ng taong bayan. Sumama kayo. Ipopost namin sa DBM website yan. Come and join us, monitor the projects. You are from this district. Dito ka sa distrito nito. Tulungan mo kami, i-monitor yung proyekto yan. Huwag niyo sayangin ang pera ninyo at siguraduhin niyo yung proyekto yan ay magugugol para sa taong bayan. Ang presidente rin daw po, may billion ding PDAF o pork barrel. And will he give that up? A lot of people are saying, dapat i-give up din niya. Alam mo, nagiging issue ang pork barrel. Kung totoong pork barrel, hindi ho ganun ang tingin namin.
ang unang-una, wala nang pork barrel presidente kasi kung ang ibig mo sabihin pork barrel, di ba ang sinabi mo political patronage? Why do you have a political patronage? Because you want to be re-elected in the next. But si presidente hindi natatakbo eh. But he has funds at his disposal. Well, but your premise is it's a political patronage system because you want to ensure your re-election on the next. The president will not run again after this election. Granted that. Secondly, anong mga pork barrel? Una-una, pangalawa, meron tayong audit sa COA on the PDAF na mga congressman. We also have these funds audited by COA. Kung may problema po, nagkaroon na po yan ng observation on disallowance. And the COA website po, hindi ko na mamin sabihin sa inyo na amin yan dahil COA is a separate body. Tingnan nyo kung may, nandun po lahat yung ating audited na, kung ano pang fund ang sabihin nyo, audited po sila lahat. Lahat po yan audited. Okay, last question, Secretary Lacerda. Doon sa mga, ang stand talaga, abolish yung pork barrel. I'm sure they want to know, no? Because they see pork barrel as corruption legalized nga, or it's syndicated, it's the biggest syndicate, corruption syndicate in the country. It's right within the government. How do you react to people saying now na nasaan ang tuwid na daan na sinabi ng Pangulo? Where is his moral ascendancy on the issue on pork barrel? Ano po maisasagot niyo dyan? Can I just pwede maging makulit lang? Yes. Ang pinaka-concern ng ating Pangulo is we need to address the legitimate needs of the constituents. Now, gumawa tayo ng bagong mekanismo. We want to ensure na matatanggal ang leakage, magiging transparent ang proseso, magkakaroon ng citizen participation. Ito po ang ating impetus para siguraduhin na maayos po itong pagtulong sa ating taong bayan. The bottom line really here is ano ang kailangan ng ating taong bayan. Yan ang concern. Yan po ang puso ng ating Pangulo. At kami po ay masaya po kami. Nagagalak po kami na dumami po ang ating mga kakampi laban sa katiwalian. So no way do you think the President will change his mind about abolishing pork barrel altogether? I don't know how you would say na pork barrel has not been abolished because PDAF ang abolished, but there will still be a system. Because you need to address, number one, Again. you need to address the legitimate needs of the the people, and if you have another solution towards that, let's take a look. Because part of the good thing that happened today, when there was an outcry from the people where the gathering happened, is that we're listening. Government is listening. We need to improve the system. Totoo po yan. And we need to continue to address the needs of the people. We've got good recommendations. Secretary Butchabat is very, very open to listen to the recommendations. Okay. Thank you very much, Secretary Lacerda. Salamat at naging matapang kayong humarap sa aming mga tanong ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo.